palalito nato, ma'am? Okay. Alinsunod ito sa ating na issue ng ating presidente na Executive Order 110 kung saan nag-declare po tayo ng National Energy Emergency, no? And nakalagay po doon is mayroon pong i-create na programa, yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Pero eto pong committee na to, parang hindi nakasali po ang DTI, no, sa immigration. Kaya lang binabasa natin, kasali na rin naman doon sa mga provisions na nagsasabi na DTI nagde-direct po na mag-monitor. Ayun. And mag-monitor kung kinakailangan implement remedies para po ma-address yung ating sobrang pagtaas. Ayun. Or hindi reasonable na pag-increase ng basic necessities. Implement remedies. Okay. Opo. Sige Kasali po. rin po dito sa na-enumerate yung parang support din po sa ating micro and small, medium enterprises para po magtuloy-tuloy rin po yung kanilang pagnenegosyo po. Okay. No? Ma'am, public knowledge na po, no? Noon pa, nung mga nakaraang week pa po na grabe ang pagmahal ng presyo na produktong petrolyo. But how about, Ma'am Mary Ann, sa kining ato ang LPG, kining liquefied petroleum gas, kaysa ko ang pagkahibalo pa lang, Kapuso Jerwin, kato akong giingon kaganiya sa unahan, nga 20 pesos ang pagtaas. Unya, na po yung mga nangutana nako diri, nga na ako no sila napalit nga 1,200 dati, pero karon ni abot na og almost 1,700. Ma'am, pwede ba may mga ipapaklaro ani Ma'am Mary Ann? No. Actually, pag sinabi nating LPG o kerosene, Yes, ma'am. hindi po siya kasali sa mga produktong mandated ang DTI na mag-monitor. Okay. Ito po ay under sa Department DOE. of Energy, no? So may mga limitations po rin tayo kung saan basic and prime commodities that are limited lang po sa DTI, hindi po kasali yung LPG. But experience-wise, no, Opo. bumili rin po ako ng LPG at 1.2 and as of last Saturday, no, I was informed ng doon din sa tindahan na binilihan ko na nag-increase na daw na 1,700. No? So, consumer din po tayo, no? So, nakita natin, nakabili din tayo na ganyan. So, siguro, sir, no, kung gusto talaga nating malaman, we can coordinate na lang din po sa Department of Energy para malaman natin kung ano talaga yung presyo base po sa monitoring na ginagawa rin po nila. Okay. Thank you kayo, anak Mama Mary Ann. Pero, ma'am, how about sa tuang mga kana bitong kuan Kapuso Jerwin nga dali lang kay natong kaunon, ready to eat na ba? For example, dilata. Frozen product. Or frozen product, mga dilata nato. processed food. Oo. So dito po sa sabi ko nga kanina nagmo-monitor ang DTI bago pa man tumaas ang presyo, meron po tayong Republic Act 7581 or yung Price Act kung saan tuloy-tuloy naman yung monitoring ng DTI, no, para magkaroon ng stability sa mga presyo. So base po, no, sa monitoring natin, no, na nagawa ng DTI tuloy-tuloy, so far yung ating mga prices ng product na mabibili sa ating mga supermarket ay hindi pa naman tumataas. Ayan, no? So, stable pa rin siya. Especially rin po, no, na yung wala rin tayong na-experience na kakulangan, no, shortage sa ating supply ng ating basic and prime commodities. So, dito po sa region natin, yung supply po ng basic and prime commodities remain adequate, no? So, ibig sabihin, sapat, hindi tayong nakaka-experience pa ng kakulangan sa ating mga produkto, no? But may mga may mga paggalaw na rin, no? Paggalaw na rin sa mga prices sa other, no? Sa labas, no, ng sentro ng ating rehiyon, no? Particularly sa Sarangani province, nakita na natin yung paggalaw ng presyo sa canned sardines, coffee, kape po, bottled water, instant noodles, and detergent prices. So, medyo mataas siya po sa suggested retail price. So, kasi ang explanation po dito ng Sarangani, base po sa monitoring nila, is ang Sarangani kumukuha po sa General Santos City. No? Ginabiyahe. Oo, ginabiyahe. So, syempre,
medyo tumaas yung cost ng ating fuel. So meron talagang pag-increase sa logistics. So Yes. hindi natin maasahan na yung presyo ni Sarangani is katulad Same. ng presyo ng Jensan, no? Kasi meron silang additional Pero cost. ma'am, mga si Kapuso Jerwin po ito, Ma'am Mary Ann, masundot ko lang po, mga ilang porsyento ang itinaas ng mga basic necessity po natin? Sige, no? Ulitin ko, Jensan, South Cotabato, Sultan Kudarat, walang paggalaw, no? Okay. Walang paggalaw ng presyo. Cotabato province, nakitaan nila is on coffee and some, no, na meat products, at least more or less 5% ang increase sa presyo. As well as, ganun din po yung sa ating Sarangani, no? But not all naman, hindi naman lahat ng produkto, no, na available in the market, at saka hindi naman lahat ng tindahan. Meron lang yung mga medyo malalayo na, no, maliliit na mga tindahan na mag-entail ng additional cost for the delivery. Kasi ang Binabiyahe siya eh. Opo, binabiyahe sa Jensen, hindi naman, hindi po hinahatid sa mga tindahan. So, pinipick up po nila, may pick up point lang sila, kukunin nila doon, and dadalhin sa mga tindahan. So, basically, yun yung parang explanation nila, no? Last week, ma'am, before Holy Week, nagpatawag ng press conference or consultation ang mga konsyal po dito sa General Santos City, at isa po din po yan sa naitanong kung may paggalaw na as per po sa sinabi ninyo, walang paggalaw General Santos City, Sultan Kudarat, South Cotabato, pero monitored po dito sa Jensan, kaya nga parang lumaki yung buses ng isang city councilor kasi may mga paggalaw nang nangyayari sa merkado, like oil, yung mantika, yung sugar, at ibang mga basic necessity, ma'am, may mga paggalaw. Kaya nung time na yon tumaas ang boses ng isang city councilor. Sige po. Siguro, yung oil, hindi po yung kasali sa na minomonitor namin. But sugar is definitely special monitoring lang po yun sa amin. Kasi ang sabi ng mga tindahan, dahil nag-increase po yung kanilang cost, no, sa logistics, sa labor cost, and then sa ngayon parang ina-absorb nila, no, kung kakayanin pa nila i-absorb nila, but meron na pong base po sa ating consultation with other establishments, they are looking at increasing ang price by April 1, no? April 1, yun po yung unang araw po natin. Opo. April 1 kasi Okay. sa ngayon they are absorbing pa, no? So talagang definitely meron talagang impact on the presyo po ng mga produkto. Okay. And hindi naman siya kaagad-agad. Yes. Ma'am, Gumalaw after nung crisis, but it took us mga 1 or 2 weeks dahil doon na natin nararamdaman yung impact po ng ating increase sa oil price, no, sa fuel na ginagamit natin for logistics and operation din po ng ating mga establishment. Yes, ma'am. Okay, ma'am, balikan ko lang yung LPG, liquefied petroleum gas, Ma'am Mary Ann. As per as your personal experience, paano po kayo nakakatipid, ma'am, sa paggamit ng mga LPG? Siyempre, minsanan na lang pagluto natin, no? So, kung morning, magluto ka ng kanin. Yes. So, basically, pwede na yung kanin mo until hapon. Para Isahan yung lutuan. Isahan. Okay, And then, good idea. Opo. Gano'n na. Isahan na lang po, and then, as much as possible, maliit lang yun, medyo hindi natin pinu-full, no? Yung opening ng ating gasol. So, medyo maliit lang yung lumalabas. Para mga ganun lang yun sa aking pagtitipid. Personally, Yes. Personally. Pero dapat i-apply natin yan, ma'am, kasi magandang idea yan. Lahat sa mga nakikinig ngayon, oh. Opo. Yes, ma'am. And Thank you, then, Ma'am. how about you, ma'am? Side of it, Opo, how about you, ma'am? Are you open sa possibility yung alternative na pamamaraan, like instead na magamit ng LPG, gagamit na lang tayo ng kahoy or uling, Ma'am Mary Ann?
Oo. Nakalagay nga yan sa aking tip eh. Ah, okay. Consumer tip. So, Ah. siyempre kung mahal ang gasol, you can also use alternative. Pwede rin kahoy. Pwede rin po yung ating mga, ano ba yan, yung sa sodas. Or yung soda. palay. Oo. Mm. So, marami pong paraan, no, ng pagtitipid, no. Oo. Kasi sa ngayon, talagang hindi natin pa alam kung kailan matatapos yung gera, no, sa Yes. Israel, sa Iran. US and Iran, and kung titignan natin, 60%, 56% ata ng oil ay nanggagaling sa Middle East, Yes, and ma'am. mga 25% dumadaan doon sa Strait of Hormuz. Mm. Talagang, pag naggera sila, may Apektado impact talaga. talaga sa mga oil importing countries katulad ng Pilipinas, no. Okay. Although meron tayong source, pero maliit lang. Ma'am, one last thing concern, ma'am. Yung mga business mga business owner natin na ang negosyo nila is uling. Paano po tayo makakatulong doon, Ma'am Mary Ann? Actually, yung uling, delikado yan sa environment, Oo di nga ba? eh. Oo, kinakalbo natin yung ang ating mga forest, o yung ating mga kapunuan para lang magkaroon tayo ng uling. Pero if that would be an alternative, no, na pwedeng gamitin, pwede natin gawin, no. But I definitely hindi ako nagsusupport for cutting of trees for use of charcoal, Yeah. no. So hindi natin yun. Okay. Tinitingnan, no. Sige. Po. Mama Mary Ann Morales ng DTI o Department of Trade and Industry sa Region 12, ang atong acting assistant regional director. Ma'am, damo gid nga salamat sa inyo, ma'am. Salamat gid sa inyo. Oo. Kag mayabang. Oo. Siguro kung may mga succeeding na mga updates po kami, Yes, ma'am. then we can also provide this, sir. No? So sa ngayon, Opo. yun yung ating ang promise, ang sabi ng mga tindahan is by April pa yung increase nila. So titingnan po natin sa sunod na monitoring natin kung talagang full na yung kanilang pag-increase, full increase na sa mga presyo po. Kailan po yung Hopefully, next monitoring nyo, ma'am? Since April na po tayo ngayon. This week This week tayo, no? This week. Okay. Every week na po yung monitoring. So, Ano yung particular na lang din po. imo-monitor natin yan? Yung mga malls, mga tindahan dito sa merkado? Yung ganun Opo, po? yung mga major retailers po, Yan. no? Major retailers, yung malalaking mga tindahan na ang presyo nila would parang yun yung tinitingnan natin, basehan for the entire sa province, ilang malalaking tindahan. Kasi Yung mga sila tiyanggi, ma'am, na mag-overprice, wala na tayong control doon, ma'am, no? So far, hindi na namin naaabot yung mga tiyanggi-tiyanggi kasi mga bumibili din yun sa malalaking Yes, tindahan. correct. Okay So, po, sige. medyo mas, kung titingnan natin, medyo mas mahal yung presyo nila, no? Yes. Compared to the malalaking establishment. And kung ano lang siguro, sir, no? Sige, ma'am, please. Wag lang, para sa ating mga consumer, avoid na lang po yung panic buying, no? Wag muna tayo mag-panic buying because we have sufficient naman na presyo, kaya products, basic and prime commodities, kaya lang baka medyo tataas by the declaration ng ating mga business establishment, no. Okay. And prioritize na lang din po yung kanilang bibilihin. Go basic tayo. Anong kailangan, yun na lang muna. And then saka na tayo, medyo kasi hindi pa nag-stabilize yung ating sitwasyon ngayon, hindi natin alam kung kailan matatapos. But hopefully, no, hindi naman ito magtatagal, no. Sana hindi magtatagal para mag-stabilize na yung economy ng ating bansa, no. Okay po. Ma'am Mary Ann Morales ng DTI 12. Ma'am, salamat po sa inyo. Magandang umaga. Salamat, ma'am.